Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchenette. Kamusta po kayong lahat? Ngayon po ay gagawa tayo ng kinasasabikan po nating napakasarap na meriendang carioca. Sa Ilocano po, ang tawag po namin dito ay tinudo. Oh, wow! Kayo po, ano pong tawag ninyo? Paki-comment down below. Yan po ang ating mga ingredients. Yan. Okay, let's start cooking. So, kailangan po natin ng 3 cups of glutinous rice. At para hindi po masyado itong makunat or chewy, magdaragdag po tayo ng half cup of rice flour. Okay? Then we will add 1 pack of frozen grated coconut. Yan po yung ginamit ko. Pero kung mayroon po kayong fresh, mas maigi po. Let's give a good mix. Ayan. At kailangan din po natin dito ng at least 1 teaspoon of salt. Then we will add our coconut milk. Ayan. Gradual lang po ang pagmimix dahil it depends po ito sa absorption ng ating flour. Mayroon po kasing flour na matakaw po sa tubig. Mayroon din po yung hindi. Kaya tansyahin lang po natin. So more or less po mag-a-adjust po tayo sa mga measurement ng ating mga ingredients. Okay? So i-mix lang po natin ito ng maigi. At syempre importanteng malinis po ang ating kamay dahil mamasahin po natin ang ating dough. Kung medyo dry po, magdagdag lang po tayo ng kunting tubig. Kung medyo basa naman, magdagdag lang po tayo ng flour. Huwag po kayong mag-alala. So, ito na po yung consistency ng dough na hinahanap po natin. Yan. So, ngayon po ay isi-shape na po natin ito into balls. Okay? Ito na po yung pinaka-favorite part ko, yung magbilog-bilog na ganyan. Yung para kang naglalaro. Pwede po tayong gumamit ng scoop para pantay-pantay po yung sukat ng ating mga balls. Pero kung wala po kayo niyan, okay lang. I-eyeball nyo na lang po. Basta bilog-bilugin nyo na, okay na yan. Actually po, pwede naman pong hindi bilog. Yung iba ginagawa nilang palapad. Depende yan kung anong gusto nyong shape. Now, pag nabilog na po natin itong lahat, kailangan po natin itong tusukin sa gitna, kagaya niyan. Para po maka-skip po yung heat habang piniprito po natin ito. Kaya, wag na wag po ninyo itong kalilimutan. Otherwise po, mag-explode po ang ating carioca balls. Masakit po kaya matalamsikan ng mantika. At hindi lang yan. Pag nag-burst po yung carioca, mantika everywhere. So, wag nyo pong kalilimutan ang process na to. Otherwise, marami po kayong lilinisin. Ready for frying na po ang mga bowls. So, mag-init na po tayo ng mantika on medium-low heat. I-deep fry po natin ang mga ito. Siyempre, sigurista si Ate Jess. Prepare ko po yung splatter ko just in case po na mag-explode po yung carioca. Check ko lang. Yan, pwede na. Ayan, dahan-dahan po yung paglagay ng mga carioca. Wag po natin itong i-overcrowd para hindi po sila magdikit-dikit. Ayan, dahan-dahan para hindi po kayo matalimsikan. Tignan nyo po, ayan. Ayan nga, oh, dumikit na. Ito po yung stage na kailangan po natin silang galaw-galawin. Tulak-tulak lang siyang ganyan. Kusang aangat or magpo-float po ang mga ito kung luto na. Pero antayin lang po natin ito maging light brown. Take note na sa low heat lang po tayo dahil para po hindi kaagad masunog yung ating carioca at syempre ayaw po natin itong mag-burst or mag-explode. Tingnan nyo po, hindi lang mag-float ang kaya nilang gawin. Kaya din nilang mag-form ng line. Galing-galing naman. O ayan, pwede na po nating hanguin ang mga ito. Pwede na. Ayan, ganda. So, i-continue lang po nating ipritong lahat ng ating mga carioca balls hanggang matapos pong lahat. So, ayan, naprito na po nating lahat yung mga carioca balls. Yan, gaganda po nila. Pero, syempre, may mga medyo pumutok din po. Kagaya nito, yan. Pero, hindi po masyado. Naagapan. Saka ito, look. Medyo pumutok siya. Yan.
So, ngayon naman, isunod po natin gawin yung glaze or coating ng ating carioca. Unahin po natin ilagay yung coconut milk, then followed by the brown sugar. Haluin lang po natin itong maigi hanggang matunaw po at hayaan po natin itong kumulo hanggat lumapot po ang ating syrup. Yeah, magdaragdag din po tayo dito ng salt just to neutralize po yung sweetness ng ating coconut caramel glaze. So, nasa medium to low heat lang po tayo and then continuous stirring po para hindi po madaling masunog yung ating mixture at sa ganon hindi po papait. I think pwede na po ito. Ayan. Kita nyo po medyo malapot na po siya. Ayan. Pwede na po nating ilagay yung ating mga carioca bowls. Ayan. Ingat lang po sa paglagay ng mga bowls kasi baka matalsikan po tayo ng caramel glaze. Masakit po yan. Masakit kaya ang mapasok. Halu-haluin lang po natin hanggat evenly coated po lahat yung ating mga carioca. Ayan. Ayan. Pwede na po ito. Ayan. Sarap. Pwede na po natin itong tuhugin. Ayan. Ganda. I suggest po habang mainit pa po ito, tusukin nyo na po. Dahil once na lumamig na po yung kanyang coating, titigas na po siya. Mas mahirap na po siyang tusukin. Ayan. Lumalaban pa siya eh. Ayan. Mga 3 lang okay na. Happy po ako sa outcome ng ating carioca ngayon. Tignan nyo po. Napakaganda. Perfect. Very simple and easy to make. Gawa na rin po kayo. Ito na po ang ating carioca. Yan. Kung nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon, please click to subscribe and don't forget to like and share and hit the bell button to get you notified for more recipes. Thank you for watching. Hello po! It's tikiman time! O sige, titikman po natin tong ating carioca. Yan. Yan. Ang sarap-sarap po. I think this is the best recipe ng carioca na nagawa ko. Kaya, gumawa na rin po kayo. Talagang napakasarap. Thank you for watching. God.